Renan! 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 Narinig mo na ba ang balita? Grabe, Chong! May natagpuan na naman doon na bangkay sa gilid ng kakahuyan. Pwede ba, Chong? Huwag ka munang maingay. Sinisipat ko pa tong isda oh. Baka mamaya makawala na naman sa akin ang ingay-ingay mo. Teka, pakinggan mo muna ako, Chong. Mas mahalaga tong sasabihin ko. May mas mahalaga pa ba sa ginagawa ko, Chong? Pambihira, ano ba kasi yun? Teka, saan mo na naman ba nasagap ang balitang yan na? Para ka talagang sira. Saan pa? Di sa mga chismosa nating kababaryo. Hanggang dito nga, pinag-uusapan ng tungkol sa lalaking natagpuan sa gilid ng kakahuyan kaninang umaga. Tignan mo nga sila oh. Pakinggan mo ang kanilang mga pinag-uusapan. Ikaw lang yata tong walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid Dahil ang pakikialaman ko lang ay ang buhay ko at kung gaano karami ang mahuhuli kong isda ngayon. Pambira ka talaga oh. Inuuna mo pa ang pakikinig sa mga kwentong barbero kaysa manghuli ng isda Barbero ka dyan. Hindi to kalokohan, no? Totoong may namatay sa gilid ng kakahuyan. Ang sabi, nagpunta raw ang lalaking yon sa kinatatakutang ilog sa gubat bago siya natagpo ang patay. Talaga bang totoo ang sinasabi mo, Chong? Sigurado ka ba talaga na nagpunta sa kinatatakutang ilog sa gubat ang biktima bago siya namatay? Oo nga, sabi. Totoo talaga. Ang sabi, pinatay raw ang lalaki ng mabangis na hayop sa gubat. Totoo nga kayang pinatay siya ng mabangis na nilalang na nakatira sa ilog. Isipin mo, para yatang napaka-imposible ang nakarating ang katawan ng biktima sa kakahuyan na madaling makikita ng tao. Ayan ka na naman sa mga paganyan-ganyan mo Natural na makakarating ang biktima sa kakahuyan dahil may paa naman ang hayop, di ba? Nagkalasog-lasog nga raw ang katawan ng biktima Halos hindi na raw makilala. Ang sabi nga ng mga nakakita, kagagawan daw yun ng mabangis na buhaya na nakatira sa ilog sa loob mismo ng gubat. Ha? Ano ka mo? Buhaya? Pambira, naniwala ka naman. Hindi ba't mga kwento-kwento lang yan na matatanda? Tsaka ang alam ko, ang buhaya, naninirahan yan doon sa bandang tahimik. Yung sa mga bakawan. Wala pa sa atin nun. Maniwala ka. Kwento lang yan ng mga kasama nating nanguhuli ng isda sa ilog para masolo nila ang gubat. Huwag ka nga nagpapaniwala sa mga sinasabi nila. Hindi to basta kwento lang, Renan. Totoong totoo to. Sa katunayan, panglima na ang bangkay ng lalaki na natagpuan sa kakahuyan sa loob lamang ng isang buwan, ha? Hindi ba't parang nakakatakot na, Renan? Pareho sila ng mga itsura at sanhi ng pagkamatay. Halos magkalasog-lasog ang kanilang katawan. Para talagang nilapa ng isang mabangis na buhaya. Tsaka, Chong, may mga kagat sa katawan ng biktima. Halatang galing sa matatalas na ngipin. Para bang pinilas ng napakalaking panga. Kaya sigurado talaga ang mga tao na buhaya ang may gawa nun. Pasensya ka na, tol. Pero hindi mo pa naman nakikita ang kanilang itsura, di ba? Kaya paano mo nasabing buhaya nga ang may gawa nun? Sige nga. Kwento ng mga nakakakita Bakit ba ang hirap mo maniwala sa kwento? Dahil mahirap talagang paniwalaan ang sinasabi lang ng mga tao, Chong. Ikaw na nga nagsabi na kwento lang ng chismosa ang narinig mo kanina. Mas tama siguro kung tayo mismo ang makakakita bago natin husgahan ng bangkay. Paano mo naman ipapaliwanag ang lalaking natagpuan na patay sa gilid ng kakahuyan? Sige nga, pati ba naman yun? Hindi mo rin paniniwalaan? Hindi ba't naging biktima ka noon ng ganyang paratang? Dahil iba ang nakita nila kumpara sa totoong nangyari. Kagaya ng mga nangyayari ngayon, iba pa rin na tayo mismo ang aalam at makakakita sa bangkay. Talaga ba na gusto mo makita ang katawan ng biktima para lamang maniwala ka? Oo naman, Chong. May sarili akong pinaniniwalaan tungkol sa mga biktima. Maaaring nagkaroon sila ng kaaway. Kaya yun, tinambangan sa daan at nagkataon na galing sila sa gubat. O di kaya naman masama ang ugali ng lalaking pinatay. Kaya ginantihan. Marami ang posibleng dahilan, Chong. Huwag tayo mag-focus sa iisa lang na hinala na wala namang sapat na batayan. Pasensya ka na, Chong. Pero hindi talaga ako naniniwalang buhayang may kagagawan nun. Nakakawalang gana ka namang kwentuhan. Bigla ako nang hina sa'yo.
Ang layo pa naman ng tinakbo ko para lamang magbalita. Tapos para palang nagkikwento lang ako sa kahoy. Anak ng tutyang naman oh. O bakit? Nagsasabi lang naman ako ng opinyon ko. Sige na nga, umalis ka na dyan. At kailangan ko pang manghuli ng isda. Inaabala mo ang pagyaman ko eh. Sos! Kahit magkanda balu-baluktot o magtatambling ka pa dyan sa panguhuli mo ng isda, hindi mo yan ikakayaman. Diyan ka na nga. Ang mabuti pa kaya tumambay na muna ako sa tindahan ni Aling Training. Nang sa ganun, ay mapatunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinasabi ko. Meron talagang buhaya sa baryo natin, Chong. Maniwala ka. Talagang meron buhaya sa baryo natin, Chong. Yung mga bumibili ng huli nating isda na binabayaran sa atin ng maliit na halaga at pagkatapos ibibenta naman nila ng mas mahal. Yun ang totoong buhaya. Buhaya sa lipunan. Siraulo ko talaga, naisingit mo pa yan. Ibang buhaya naman ang sinasabi mo eh. Isang kurakot na mamimili ng isda ang tinutukoy mo. Pabihira. Baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Ako pa ang mapahamak dahil sa kalokohan mo. Talaga namang ikaw ang mapapahamak eh. Dahil sa'yo nagsimula ang kwento. Nananahimik ako rito tapos ginugulo mo ang paghahanap buhay ko. Sige na nga, umalis ka na. Nang matapos ko na tong ginagawa ko. Ewan ko sa'yo. Baliw. Hindi ko alam kung paano kitang naging kaibigan eh. Hindi mo alam? Pambira. Hindi ba't ang magkaibigan, pareho daw nasira ang ulo? Tuluyan ng napikon sa kanya ang kaibigan niya na si Jojo. Kaya naman, muling ipinagpatuloy ng may 18 taong gulang na binatang si Renan ang pangangalap ng isda. Ang pangangalap ng isda ay tumutukoy sa panghuhuli ng isda mula sa ilog gamit ang lambat, pangki, kawil, pangingilaw at iba pang paraan ng panghuhuli ng mga isda. Yun din ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa baryo ng Agripasyon. Kaya naman, yun na rin ang nakagisnan na hanap buhay ni Renan. Minana pa niya ang kagamitan sa kanyang lolobin. Magmula nang magkasakit ang matanda, ay siya na ang humalili rito sa pangingisda. Ngunit nagbago ang masaganang yaman ng tubig nang magsimula ang iligal na pamumutol ng kahoy sa kagubatan. Nagsimula rin na tumigang o matuyo ang lupa, pati na ang mga ilog dahil nawala na ang mga puno na kumakanlong sa ilog na dapat sana ay umaagos sa patubig ng mga tao sa baryo. Kaya naman, sa dami nilang nanguhuli ng isda sa ilog, paunti na rin ng paunti ang nakukuha nilang isda. Mas dumami ang kanilang kaagaw sa ilog dahil wala nang ibang mapagkukunan ng pagkain nila sa araw-araw. At sinasamantala naman yun ng mayamang negosyante na pinagdadalhan nila ng mga nahuhuling isda. Kagaya na lamang ni Mang Tasyo, binibili sa kanila ng mura ang isda at pagkatapos ay dadalhin nito sa bayan ang mga yon, saka ibibenta ng mas mahal. Halos triple ang presyo. At dahil walang nahuhuli si Renan sa kanyang pangki o lambat, binunot niya ang kanyang itak at binaybay niya ang tali ng mga bubo na papasukan ng maliliit na hipon. Pwede rin yung ibenta kapalit ng bigas. Ay nako, tama na siguro mga hipon na to. Pambili na rin to ng bigas namin ni Lolo Ben. Muling sinipat ni Renan ang nahuli niyang mga hipon. Kung hindi lang niya kailangan ng pera para pambili ng bigas, hindi niya yun ibibenta kay Mang Tasyo. Sapat na sana ang mga mangilang kilo ng hipon para sa ulam nila ng matanda. Tinignan muna ni Renan ang mga kasama na hindi pa umaahon sa ilog. Tanging siya lamang ang walang isda na nahuhuli. Kaya naman, dismayadong iniligpit niya ang mga gamit
at ibinalik na ang itak sa kaluban na nakasukbit sa kanyang bewang. Saka naglakad pauwi. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating niya ang tindahan ni Mang Tasyo. Nakita niyang marami ang nakapilang mga kalalakihan na nagbebenta ng mga nahuling isda. Habang tinitimbang ang mga yon o tinatakal sa katapat na 1 kilong bigas, hindi kasi uso sa kanila ang timbangan na may panturong malakarayom. Nauuso sa kanila ang timbangan ng katarungan na makikita sa hukuman. Nilalagyan lamang ng 1 kilong bigas sa kabila at yun na ang pagbabatayan ng timbang sa huli nilang mga isda. Harapan na ang pandaraya sa mga tao, ngunit pilit yun binabaliwala ng mga ito. At dahil si Mang Tasyo lang ang nag-iisang namimili, walang magawa ang mga tao kundi magbulag-bulagan sa pananamantala sa kanila ni Mang Tasyo. Ngunit natigilan ang lahat nang dumating ang umiiyak na ginang. Dumaan yun sa kanyang harapan bago nito hinarap si Mang Tasyo. O ano? Uutang ka na naman? Pambihira. Hindi ka pa nga bayad sa utang mo kahapon ah. Aba Mercedes, masyado na yatang makapal ang pagbubukha mo. Negosyo ko sinisira mo, mahiya ka naman. Alam mo naman na pinapaikot ko lang ang puhunan ko. Hindi naman yata tama ang ginagawa mong yan. Bulyaw ni Mang Tasyo sa babaeng nakatayo sa harapan nito. Umiiyak at nakikiusap dahil may sakit ang anak at kailangan ng pambili ng gamot. Nanginginig ang babae sa gutom. Halata rin sa anyo nito na wala itong maayos na tulog. Sige na. Makakaalis ka na. Sinisira mo ang araw ko. Wala ako may mapautang sa'yo. Sa iba ka nalang mautang. O di kaya naman, bayaran mo muna ang utang mo sa akin. Saka kita papautangin. Nagbulungan ang mga tao sa narinig na sinabi ni Mang Tasyo. Bakas sa mga kalalakihan na nakapila ang labis na pagkadismaya sa lalaking nakatayo sa kanilang harapan. May ilan pa na naawa sa babae at hindi napigilan ang sarili na hindi pagsalitaan si Mang Tasyo. Sinabi ng mga ito na kaya nga raw nangungutang ng pera si Aling Mercedes dahil walang-wala ito. Bakit pa raw hahanapan ng bayad si Aling Mercedes? Gayong mas kailangan daw nito ang pera. Aba, ako masusunod kung pagbibigyan ko siya. Dahil pera ko naman na magagastos, hindi naman sa inyo ah. Kaya wala kayong pakialam sa desisyon ko. Sinasamantala ng babaeng ito ang pagiging mabuting tao ko. Dala ng matinding awa ng mga tao kay Aling Mercedes, lahat ng mga nagbenta ng nahuling isda kay Mang Tasyo ay nagtulong-tulong upang magbigay ng pera sa ginang. Sa labis na tuwa ni Aling Mercedes, naiyak ito sa pagtutulungan ng mga tao. Napapangiti naman si Renan dahil nasaksihan niya ang pagiging mabuting tao ng kanyang mga kababaryo. Hindi niya akalain na sa kabila ng kigipitan ng mga tao ay nakukuha pa rin ng mga ito na tumulong sa nangangailangan. Hindi naman nagustuhan ni Mang Tasyo ang kabutihan ng mga tao at pakiramdam nito ay insulto yun para sa kanya. Teka. Parang naglolokohan yata tayo rito ah. Pinamumukha niyo sa akin na masama akong tao. Halata naman na nagpapaawa lamang yung babae dyan eh. Nagpaloko naman kayo. Sa sinabing yun ni Mang Tasyo, hindi na nakatiis si Renan. Lumapit siya sa unahan ng pila at sinagot si Mang Tasyo. Mang Tasyo, sandali lang. Kaya manluloko man po siya o hindi, ang mahalaga, tumulong po sila sa kanilang kapwa. Kayo nga po, wala pong naibigay. Meron pa kayong nasabi. Ang panluloko sa kapwa ay Diyos na po ang bahala ron.
Pero paano naman po kung nagsasabi talaga ng totoo si Aling Mercedes? Hindi po ba't tama lamang po na tulungan siya ng kababaryo natin? Lalo na po kung buhay na po ng anak niyang nakataya. Sos! Isa ka pa! Palagi ka rin nakikialam sa diskarte ko. Wala ka namang may pagmamalaki. Teka, ano man dala mo para sa akin? Aba, hipon na naman. Hindi ko na yan tatanggapin. Sawang-sawa na ako sa hipon. Iuwi mo na lang yan sa inyo. Ang gusto ko, maraming isda ang dalhin mo sa akin. Ayos lang naman po na hindi niyo po ito bilhin eh. Ang malaga, nakita ko po kung anong klaseng tao kayo. Darating din naman ang paniningil ng Diyos sa mga taong walang pakialam sa kapwa at may masamang ugali. Teka. Kanina ka pa. Hindi ko nga pinatulan ng pangingialam mo sa akin. Hihirit ka pa. Ano ba gusto mo mangyari, Renan? Huwag kang magpanggap na mabuti kang tao dahil lamang sa pagbanggit mo ng Diyos. Iniwan ka nga ng mga magulang mo dahil nakapatay ka sa kabilang baryo na inalisan nyo, di ba? Akala mo siguro hindi namin alam na mamamatay tao ka. Hindi po totoo yan. Wala akong pinatay na tao. Huwag ka magkunwaring mabuting tao, Renan. Ang pag-alis mo sa baryo at paglipat rito, palatandaan nyo ng pagtakas mo at pag-ako sa kasalanan. At alam naming lahat yun. Teka. Sumusobra naman yata kayo sa pagsasalita, Mantasyo. Napalingon ng lahat sa gawin ni Jojo. Nakadarating lamang sa tindahan. May dala itong 1 kilong isda na mukhang binili nito sa nakatayong lalaki sa pinakahuling pila. Walang nakakita sa nakaraan ng kaibigan ko. Bakit kailangan niyo pang ungkitin ng mga bagay na nakalipas na? Bakit hindi ko ungkatin ang nakaraan niya? Nakikialam tong kaibigan mo Pinamumukha ko lang sa kanya na huwag siyang magmamalinis. Kung umastay kaala mo, wala siyang baho na itinatago. Umalis na nga kayo sa tindahan ko at mamalasin ako sa pinaggagawa niyo. Tatanggapin ko na lang kayo rito kapag marami kayong isda na dinala sa akin. Pakiramdam ni Renan ng mga sandaling yon ay nanlamig ang kanyang balikat at batok. Ipinaalala na naman sa kanya ang madilim niyang nakaraan na matagal niya nang gustong kalimutan. Wala naman talaga siyang pinatay. Napagbintangan lamang siya nang iligtas niya ang lalaking nawalan ng malay na hindi naman niya inakala na pinatay pala ng kapwa nito lalaki. At dahil bata pa siya noon at walang alam, binunot niya ang talim sa dibdib nito. Sakto yun na naabutan siya ng mga tanod na nagroronda sa lugar at sa kanya ibinintang ang sisi dahil siya ang naabutan ng mga ito. Dahil sa mga nangyari, inako ng kanyang ama ang kasalanan na hindi naman talaga siya ang may gawa. Ganun naman talaga ang mga tao. Kung ano lang ang nakita, yun ang papaniwalaan kahit hindi alam ang buong pangyayari. Dahil sa labis na sama ng loob ng kanyang ina, hindi siya nito pinaniwalaan at iniwan siya. Kaya naman, si Lolo Ben na ang kasama niya sa buhay, ang nag-alaga sa kanya at hindi siya iniwan. Ang matanda lamang ang nag-iisang naniwala sa kanya, kasama ng kaibigan niyang si Jojo na kahit kailan ay hindi siya hinusgahan. Maya-maya pa ay naramdaman ni Renan ang kamay ng kanyang kaibigan na humawak sa kanyang braso at hinila siyang palabas ng tindahan. Kasunod niyang lumabas si Aling Mercedes. Sinabi nitong maraming salamat sa pagtatanggol niya rito. Saka ito naglakad papalayo sa lugar na yon at iniwan silang dalawa ni Jojo na nagsisimula ng tahakin ng daan papunta sa kanilang bahay. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng kumag na yon, Chong. Kung meron lang talagang ibang mamimili ng mga nahuhuli nating isda, matagal na rin kaming lumipat ng pagbibentahan Ayos lang naman, Chong. Totoo naman ang sinabi niya. Kaya nga, wala akong mga magulang dahil kasalanan ko. Hindi ko naman sila masisisi.
Ano ka ba naman, Chong? Huwag mo nang intindihin yun eh. Di naman ako naniniwala sa kanila eh. Marami ron nakakaalam sa nakaraan ko, Chong. Yung mga tingin ng mga lalaking nakapila kanina, kahit hindi sila magsalita, alam ko yun. Meron din silang opinyon tungkol sa akin. Pambihira ka naman, oo. Bakit ba magpapaapekto ka sa kanila? Hindi naman sila nagpapakain sa'yo. Ang mahalaga, maraming nagmamahal sa'yo. Sa kasi Aling Mercedes, hindi niya pinansin ang sinabi ni Mantasio. Nagpasalamat siya sa'yo. At yun ang tingin niya sa'yo. Mabuti kang tao, Chong. Kaya huwag kang paapekto sa sinasabi ng mga taong madaling nanghuhusga sa pagkatao ng iba. Maraming salamat, Chong, ha. Kung wala ka, marahil hindi na ako lumalabas ng bahay dahil sa kahihiyan. Pambihira, bakit ka naman mahihiya? Wala ka namang ginagawang masama. Sila ang dapat na mahiya sa'yo, Chong. Dahil sa pagiging sakin nila at gahaman sakita ng iba. Nakakalimutan nila ang pagiging mabuting tao. At yan ang wag mong kalilimutan. Hamakin ka man ng lahat, huwag kang sumuko. Dahil ang higit na nakakakilala sa'yo, walang iba, kundi ang sarili mo at ang Panginoon Diyos. Kaya tara na nga, umuwi na tayo. Ihatid ko pa tong binili kong isda eh. Bakit naman kasi bumili ka pa ng isda? Hindi ba tayo pa nga nanguhuli ng isda para sa pamilya natin? Ano ka ba naman, Chong? Palusot ko lang to para hindi na ako mapagalitan ng airpat. Ilang araw na akong walang nahuhuling isda eh. Kapag umuwi akong walang dalang isda, panigurado, naku po. Sabon na naman, nakatakot-takot ang aabutin ko nito. Baka ikula na ako. Sira ka talaga. Inuuna mo pa kasi ang pakikiusyoso sa mga kwentuhan ng mga tao rito eh. Aba, syempre. Hindi ako makakapayag na mahuli sa mga balita, no? Kailangan, alam ko palagi ang latest. Habang tinatahak ni Renan at Jojo ang masukal na kakahuyan, pauwi sa kanilang bahay, napansin nila ang tila kaguluhang nagaganap sa gawing unahan ng daan. Habang papalapit sila, lalo nilang naririnig ang mga sigawan at bulungan ng mga tao. Pambihira. Parang may natagpuan na naman silang bangkay sa gawing yun ah. Halika, Chong, tignan natin. Malalaki ang hakbang ng paa na nilapitan nila ang kinaroroonan ng mga tao. Pagkarating nila, tumambad sa kanilang paningin ang isang bangkay ng lalaki. Nagkalat ang lamang loob sa damuhan. Nilalangaw at may amoy na malapit na sa pagkaagnas. Nagkalasog-lasog ang katawan nito para bang pinaghahampas o pinaghati ng isang mabangis na nilalang. May ilan pang patak ng dugo sa bahagi ng damuhan. Tila nanlaban pa ang lalaki sa nilalang na umatake rito. Nanlaki ang mga mata ni Renan. Parang nakita niya na ang ganung eksena. Nakita niyang may nakatarak na kahoy sa dibdib ng lalaki. Walang iniwan ang itsura ng lalaki sa bangkay na sumira ng buhay niya noon. Namutla siya at pinagpawisan. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Agad naman napansin ni Jojo ang nangyayari sa kaibigan. Tol, ano nangyayari sa'yo? Namumutla ang labi mo, tapos nanginginig ka pa. Ayos lang ako, Chong. Ganyan din kasi yung itsura ni Mang Lito. Yun naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Ganun ba? Huwag mo nang tignan. Umalis na tayo rito. Kalimutan mo ang mga nakita mo. Pasensya ka na. Hindi man lang kita pinigilan para hindi mo na makita ang bangkay. Ayos lang, Chong. Wala ka naman kasalanan eh. Muling sinulyapan ni Renan ang katawan ng lalaki. Dilat ang mga mata nito at nakaawang ang bibig. Kapansin-pansin na para bang natuyo ang katawan ng lalaki. Tila may pumiga sa katawan ng biktima. Ang tiyan ay nagkaluray-luray na parang hibla ng sinulid. Ang ibang mga tao na nakakita sa katawan ng lalaki ay hindi maiwasan ang hindi magtakip ng ilong at bibig. Ang ilan naman ay nagdarasal at nag-aantandang krus pa
dahil sa labis na pangamba sa sariling kaligtasan. Narinig nila na buhaya raw ang pumatay sa lalaki. Natigilan sina Renan at Jojo. Nagkatinginan silang dalawa at kapwa nakaramdam ng malamig na kilabot. Alam nilang hindi ito simpleng pagpatay. Isa na namang biktima ng mabangis na halimaw ang kanilang nadaanan. Ang katahimikan ng kagubatan ay napalitan ng takot at pangamba para sa mga tao. O tol, ngayon mo nga sa akin sabihin na tao ang may gawa niyan? Kanina lang natin pinag-uusapan ang tungkol sa mga biktimang natagpuan sa gilid ng kakahuyan, di ba? Ngayon naman, nasa gilid na siya ng kalsada at malapit sa ating tirahan. Nakita mo naman ang kanyang itsura. Ano sa tingin mo? Anong uri ng nilalang ang may gawa nito? Sa aking palagay, isang mabangis na hayop nga may gawa nito. Pero hindi buhaya. Ang hirap paniwalaan na may buhaya sa baryo natin. Ang ibig mong sabihin, hindi ka pa rin naniniwala na buhaya ang may gawa nito? Sa tingin mo, bakit nila kinatatakutan na puntahan ng ilog sa gubat? Kinatatakutan nila ang gubat dahil naniniwala sila sa kwento na may buhaya sa lugar na yon. Ngunit kung iisipin, kung buhaya nga may gawa niyan, hindi ba't nakapagtataka na hindi niya inuubos ang katawan ng biktima? Ibig sabihin nun, ang pumatay sa lalaking yan ay bunga ng pananakot o may iba pang dahilan. Pasensya ka na tol ha, pero iba talaga ang sinasabi ng isip ko eh. Walang katotohanan na may buhaya sa gubat. Naniniwala akong kaya sinasabi nilang nakakatakot ang ilog sa gubat ay upang masolo nila ang mga isdang mahuhuli nila sa lugar na yun. Hindi yan totoo, Renan. Wala talagang nangangas na pumasok sa loob ng gubat at manghuli ng isda sa kinatatakutang ilog dahil sa buhayang pumapatay sa mga tao. Sinasabi ko to sa'yo para hindi mo puntaan ng gubat para manghuli ng isda. Kilala kita, Chong. Matigas ang ulo mo at ayaw magpapigil kapag may gusto kang puntahan. Napapailing na lamang na ibinaling ni Renan ang paningin sa kabilang direksyon bago siya nagdesisyon na umalis na sa tapat ng pinagkakaguluhan ng mga tao dahil tama ang kanyang kaibigan. Sa matagal na araw na hindi na siya nakakahuli ng isda, talagang balak na niyang pasukin ang kagubatan at puntahan ang kinatatakutan na ilog para manghuli ng mga isda. At gagawin niya yon nang hindi kasama ang kaibigang si Jojo dahil natitiyak niyang maigpit nitong tututulan ang pagpunta niya roon. O paano? Dito na tayo maghiwalay, Chong. Mamaya na lang ulit tayo magkita. Di na siguro muna ako mangingisda, Chong. Parang gusto ko na muna magpahinga. Baka naman iniisip mo pa rin ang mga sinabi ni Mantasyo kanina. Hindi na. Sanay na rin naman na ako sa mga panlalait ng mga tao sa pagkatao ko eh. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi malungkot. Kasi bahagi na yun ng nakaraan ko na gusto ko nang kalimutan. Aba dapat lang. Dahil kung palagi ka magpapakulong sa nakaraan mo, hindi ka makakaabante sa buhay mo ngayon. O kaya sige na. Kailangan ko na rin umuwi. Isang tapik sa balikat ang naramdaman ni Renan mula kay Jojo. Saka ito nagpaalam sa kanya at naglakad papalayo. Habol niya ang tingin sa kaibigan hanggang mawala na ito sa kanyang paningin. Tinaak naman ni Renan ang daan pauwi sa kanilang bahay. Bigla siyang nag-alala dahil wala na naman siyang kinita para bumili ng bigas. Kaya naman, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya pumasok sa loob ng kanilang bakuran. Bahagya pa siyang nagulat nang makita si Lolo Ben na nakaupo sa tumba-tumba nitong upuan habang malayo ang tanaw sa labas. Nilapitan niya ito at nagbigay ng galang sa matanda. "Mano po, Lolo Ben?" Aba, kanina ka pa ba dyan, Apo? "Opo, Lolo Ben. Mukhang malalim po ang iniisip niyo ah. Kumain na po ba kayo?" Wala na tayong bigas, Apo. Hinintay kita kaya akala ko nakabili ka ng bigas. Teka,
Hipon pa yan dala mo. Opo, Lolo Ben. Kulang-kulang 1 kilong hipon din po to. Kaya lang, di ko nabenta kaya hindi po ako nakabili ng bigas. Ayaw na po ni Mang Tasyo na bilhin to eh. Hayaan mo na siya. Magloloob siya kung bibilin ba niya yan o hindi. O siya, iluto mo na yan. Sabawan mo at kakain na tayo. Kahit walang kanin. Mabubusog na rin tayo niyan. Pagkatapos ay ihanap mo ko ng gamot sa gubat. Medyo nananakit na naman kasi ang buto ko sa tuhod. Umatake na naman ang rayuma ko. Hindi na yata gagaling ito. Yung po bang bulaklak ng santan na matatagpuan po malapit sa ilog na kinatatakutan? Marami kang makikitang santan sa ibang bahagi ng gubat. Basta't huwag ka lang malapit sa ilog na kinatatakutan. Mabuti na yung nag-iingat. Bakit po, Lolo Ben? Alam niyo din po ba tungkol sa buhaya na sinasabing pumapatay sa mga tao? Aba oo naman. Naniniwala ako dahil sa kwento ng mga taong nakakita sa buhaya. Wala pa pong nakakakita sa buhaya, Lolo Ben. Kaya mahirap pong paniwalaan na may buhayang gumagala nga sa gubat. Naniniwala po pala kayo na may buhaya sa ilog na yun? Kahit kwento lang? Hindi naman pare-pareho ang paniniwala ng mga tao, di ba? Wala namang masama kung maniniwala ka sa kanila o hindi. Ang mahalaga, marunong kang mag-ingat para sa sarili mo. Hala, sige na. Iluto mo na ang mga hipon na yan. Nang maaga kang makapunta sa gubat at hindi ka gabihin sa pag-uwi. Magdadala na rin po ako ng kagamitan sa panguhuli po ng isda, Lolo Ben. Baka makahanap po ako ng ilog na marami pang naninirahang mga isda. Baka makatsamba po. O siya, sige, ikaw ang bahala po. Pero tatandaan mo na maraming mababangis na hayop ang nakatira sa gubat. Huwag mong kalilimutan na dalhin ang itak para maipagtanggol mo ang sarili mo kapag may mabangis na hayop na makakasalubong ka sa daan. Mag-iingat ka po. Sige po, Lolo. Ikukuha ko po kayo mamaya ng santan para po gumaling na po ang rayuma nyo. Ang bulaklak ng santan ay kulay pula, dilaw o puting bulaklak. Pinakukuluan ang bulaklak at iniinom bilang gamot sa pananakit ng katawan at rayuma. Madalas ay makikita ang ganitong klase ng bulaklak sa gubat na malapit sa ilog. Balak din niyang manghuli ng isda sa bahaging yun ng gubat para mawala na ang mga tanong sa isip niya. Pagkatapos nilang mag-usap ng matanda, tumayo si Lolo Ben at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Kasunod si Renan na dala ang hipon. Sa kanyang pagpasok ay agad siyang nagtungo sa kusina upang magluto. Pagkalipas ng ilang sandali, habang kumukulo ang sinabawang hipon, inihanda ni Renan ang mga gamit na dadalhin niya sa pagpunta sa gubat. Inilagay niya ang lambat sa maliit niyang bayong at isinukbit niya yon sa kanyang balikat. Nagdala rin siya ng matalas na itak at nagsuot ng sombrero bilang panangga sa init ng araw. Pagkalipas ng ilang minutong paghahanda ng mga gamit, ay nagpaalam na siya sa matanda. Lolo Ben, aalis na po ako. Mauna na po kayong kumain. Sige na, mamaya na lang din ako kakain na po. Hihintayin kita. Sige na, umalis ka na para makabalik ka na kagad. Sige po, Lolo Ben. Pagkatapos magpaalam, ay tinahak na ni Renan ang daan papunta sa gubat. Habang siya ay naglalakad, napansin niya ang itsura ng kagubatan. Mataas at malago ang dahon ng mga punong kahoy. Tila bumabalot ang lilim sa buong paligid. Ang mga dahon ay kumakaway sa hampas ng hangin at mula sa malayo ay maririnig ang huni ng mga ibon na nakadapo sa sanga. Ang damuhan sa lupa ay makapal at may halong mga ligaw na bulaklak na nakasiksik sa gilid ng mga bato. Ang hangin doon ay malamig at sariwa. Dama ang halimuyak ng lupa at mga bulaklak na nababasa ng hamog. Sa kanyang paghahanap, sinuyod niya ang sulok ng gubat hanggang sa matanaw niya ang kumpol ng santan na malapit sa kinatatakutan na ilog.
Akala ko ba kinatatakutan ng ilog na to? Pero bakit kaya parang paraiso ang lugar na to? Walang bakas ng panganib. Sinasabi ko na nga ba't gawa-gawa lamang nila ang kwento tungkol sa ilog na to eh. Natigilan si Renan nang mapansin ang ipo-ipong tubig. Palatandaan yun na marami ang isdang naninirahan sa ilog. Kaya naman, hindi inaalis ni Renan ang paningin sa tubig at napansin niya ang mga isdang lumalangoy. Bumakas ang tuwa sa kanyang muka at dahan-dahan na ibinaba ang kanyang bayong. Diyos ko, kapag nagkataon, solo ko ang ilog na to at marami akong mahuhuling isda. Jackpot! Maingat na inayos ni Renan ang maliit na pangki, isang uri ng lambat na madalas niyang ginagamit sa ilog. Tinignan niya itong mabuti, sinigurong walang sira, at saka isinabit sa kanyang balikat kasama ng isang bayong na paglalagyan ng kanyang mahuhuling isda. Pagdating sa pampang ng ilog, dahan-dahan niyang inilatag ang lambat. Sa bawat pagtampisaw ng tubig, nakikita niya ang mga isda na abala sa paglalangoy. Maririnig ang lagaslas ng tubig kasabay ng ingay ng mga isdang nakulong sa kanyang lambat. Bumalos ang labis na saya sa mga mata ni Renan. Hinilinga niya ang kanyang paningin sa paligid. Napansin niya na mayroong bahagi ng ilog na walang ingay. Natitiyak niyang higit na mas maraming isda sa bahaging yon. Hindi nagtagal, nagsimulang mapuno ang kanyang lambat. Minsan ay tigda 2 o 3 ang sabay-sabay na sumasabit sa lambat. Mga isda na maliliit at malalaki. Kumikislap ang kaliskis na tila pilak sa ilalim ng araw. Sa bawat buhat at paghila ng lambat ay dumadagdag ang bigat ng kanyang huli. Matatabang tilapia at puyo ang kanyang nahuli na kung ibibenta ay sapat na yun sa pangangailangan nila ni Lolo Ben. Panay ang linga niya sa paligid na tila nag-aalala na baka merong ibang tao na makakakita sa ginagawa niya. Ilang ulit pa niyang inulit ang panguhuli ng isda hanggang sa mapuno ang bayong ng iba't ibang uri ng isda. Ngunit siya na lamang ang labis na napagod. Namuo ang pawis sa kanyang noo at ramdam niya ang pangangalay sa kanyang braso at balikat dahil sa bigat ng lambat at ng mga nahuli niyang isda. Sa huli, napangiti si Renan habang tinititigan ang saganang huli. Inayos niya ang kanyang mga gamit, isinukbit ang bayong sa balikat at nagsimulang maglakad pauwi. Dala na rin niya ang santan para sa kanyang lolo. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating ni Renan ang tindahan ni Mang Tasyo. Lahat ay nagulat sa pagdating ni Renan at nakita ang maraming huli ng binata. Aba, mukhang marami kang huli ngayon, Renan ah. Ayaw niyo po kasing tanggapin yung mga hipon na nahuli ko kanina eh. Siguro naman tatanggapin niyo na po itong mga isda. Aba, sinong hindi tatanggap sa ganyang karaming huli? Sige, ikilo mo na yan. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo kanina. Nabigla din ako kung palaging ganyang karami ang mahuhuli mong isda. Aba, yayaman tayo ng maaga, Renan. Hindi naman po ako naghahangad na yumaman, Mantasyo. May makain lang po kami sa isang araw, masaya na po kami. Ano ka ba naman? Maganda rin yung may pangarap sa buhay. Hala, sige na. Magbilangan na tayo ng huli mong isda. Parang walang nangyari kung makipag-usap si Mang Tasyo kay Renan. Pero kung merong ibang bibili ng kanyang isda, hinding-hindi niya ibebenta rito ang kanyang mga huli. Kaya naman, pagkatapos makilo ang mga isda at maiabot ang bayad sa kanya, ay kanya-kanya nang lapit ang mga tao kay Renan. Marami ang nagtatanong kung saan niya nahuli ang mga isda, ngunit wala siyang balak na ipagtapat sa mga tao ang kanyang sikreto dahil natitiyak niyang dadagsain ng tao ang kinatatakutan na ilog. Sinabi lamang niya na nahuli niya ang mga isda sa dating ilog na madalas nilang paglambatan. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin siya na uuwi na
sa kanilang bahay. Bumili muna siya ng bigas at ilang prutas pati inumin para kay Lolo Ben. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad ay muli siyang nakarating sa bahay ng matanda. Isa munang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niya ang nakaupo na matanda sa harap ng lamesa. Tila kanina pa siya hinihintay. Apo, bakit ngayon ka lang nakarating? Pasensya na po, Lolo Ben. Ang hirap po kasing hanapin ang puno ng santan eh. Medyo malayo po pala yun, kaya po natagalan ako. Ganun ba? Akala ko mabilis mo lang makikita ang puno ng santan. Teka, ano ba yung mga dala mo? Ito po ba? Prutas at gatas niyo po, Lo. Bumili na rin po ako ng bigas. May konti po kasi ako nahuling isda sa ilog eh. Ibinenta ko po kay Mantasyo. Mabuti naman kung ganun. Tamang-tama. May sinabawang sugpo tayo na may ulam sa kanin. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin na po. Meron na tayong pagkain dahil sa biyaya niya. Kaya nga po, Lolo Ben. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa atin. Sige po, magsasaing na po ako. O sige na, magsaing ka na at panatag ng loob ko dahil nandito ka na. Pagkatapos ay isabay mo ng ilaga ang bulaklak ng santan. Nang mainom ko na kagad at tiyak na hindi na naman ako patutulugin ng rayuma ko na to. Pagkatapos mag-usap ay pumasok si Renan sa loob ng kanilang kusina. Inihanda niya ang lahat ng kanilang pagkain, pati na ang gamot ni Lolo Ben. Tumagal yun ng halos 1 oras bago niya tinawag ang matanda para kumain ng hapunan. Wala silang imika na dalawa habang kumakain dahil abala ang isip ni Renan sa mga nahuli niyang isda sa ilog. Sa isip niya ay aaraw-arawin na niya ang pagpunta roon habang hindi pa yun natutuklasan ng mga tao na kapwa niya nangangalap ng isda. Lumipas ang 3 araw, ngunit hindi pa rin nagbabago ang huli ni Renan. Araw-araw siyang pumupunta sa ilog, dala ang kanyang pangki, at sa bawat pagbabalik niya ay marami siyang dala na isda. Halos mapuno ang kanyang bayong at sapat na sapat ang mga yon, hindi lang para sa kanilang hapagkainan, kundi para sa ilang kapitbahay na tinutulungan din ng binata. Likas kay Renan ang tumulong sa kanyang kapwa. Kaya naman, hindi niya nasosolo ang benta ng isda. Dahil doon, may mga ilang kalalakihan na nagtataka na rin sa swerte ni Renan. Kaya ang iba ay kinukulit siya upang malaman kung saan siya pumupunta para mangisda. At napapansin na rin yun ng kanyang kaibigang si Jojo. Kaya naman, nagulat siya nang makita niyang hinihintay siya ng kaibigan. Agad itong sumalubong sa kanya at paulit-ulit na nagtanong. Tol, saan ka ba talaga nanguhuli ng ganyang karaming isda? Tanong ni Jojo habang nakatitig ito sa mga kumikislap na huli ni Renan. Bakas sa anyo ng kaibigan ang pagtataka na may bahid ng sama ng loob dahil sa paglilihim niya rito. Wala naman akong ibang pinupunta ang ilog, Chong, para manghuli ng isda. Swertihan lang talaga. Baka naman naglilihim ka na sa akin, ha? Mamahagi ka naman ng swerte, Chong. Para namang hindi tayo magkaibigan eh. Parang wala tayong pinagsamahan yan eh. Ano ka ba naman, Chong? Hindi pa ba sapat ang mga ibinibigay kong isda sa'yo? Hindi naman sa ganun, Chong. Nakakahiya naman na palagi na lamang akong nakaabang sa mga huli mong isda. Iba pa rin yun ang gagaling sa sarili kong pagsisikap. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo ah. Doon pa rin naman ako nanguhuli ng isda sa ilog na pinagkukunan natin. Hindi lang tayo nagkakasabay dahil nanguhuli ako sa ilog kapag nakakaalis na ang mga tao. Alam mo naman na mahirap manghuli ng isda kapag maraming kasama eh. Nabubulabog sila at lumalayo. Yun ang sikreto ko, wala nang iba. Kaya naman huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa akin, pambihira ka oh. We, talaga ba? Alam mo kasi, Chong, nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Tol, huwag ka na mag-alala. Wala naman ako mapapala kung maglilihim ako sa'yo eh. Lalong nadagdagan ang pagtataka ni Jojo. Sa bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang nahuhuling isda ni Renan. Alam ni Renan na ang ibig sabihin ng tingin ng kaibigan ay hindi ito lubusang naniniwala sa kanyang mga sinasabi.
Kaya naman, mas lalo siyang nag-iingat na hindi matuklasan ng kaibigan ang pagpunta niya sa gubat. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, ay tahimik na nagpunta ng gubat si Renan para manghuli ng isda. Habang tinatahak ni Renan ang makipot na daan papasok sa kagubatan, ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang sinag nito ay dumaraan sa pagitan ng malalaking sanga. Naglilikha ng mga anino sa lupa. Humahaplos ang malamlam na hangin sa kanyang balat at sa bawat hakbang ay naririnig niya ang langit-ngit ng tuyong dahon at sanga sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang siya ay naglalakad, bigla niyang naramdaman na tila may mga yabag na sumusunod sa kanya. May kaluskos sa mga damo at minsan ay tila mabigat na pag-apak sa lupa na hindi malaman kung saan nagmumula. Napahinto sa paglalakad si Renan at iginala ang paningin sa paligid. Subalit wala siyang nakitang ibang tao. Ang mga puno lamang ang nakatayo ng tuwid at ang mga ibon ay abala sa kanilang paghuni. Pinili ni Renan na hindi pansinin ang kaluskos dahil naniniwala siyang walang tao na mangangahas na sumunod sa kanya sa pagpunta sa gubat. Sa isip niya, baka isang hayop lamang yon, baka usa, unggoy o kaya ay aso ng isang mangangaso. Kaya ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Masyado na siyang nasanay sa dami ng isdang nahuhuli niya at natutuwa siya sa bawat tao na natutulungan niya. Tama na rito sa bahagin to. Magandang pwesto na to para manghuli ng isda. Ngunit hindi pa man niya nailalatag ang lambat ay bigla na siyang nakarinig ng kakaibang pag-angil at mabigat na yabag sa paligid na parabang nanggagaling sa malaking hayop. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Renan at inilinga ang paningin sa paligid. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang nakakatakot na hayop. Tumambad sa kanyang paningin ang isang napakalaking buhaya. Nakatayo ito sa mababaw na bahagi ng sapa at ang katawan ay tila kasing haba ng isang bangka. Ang makapal nitong kaliskis ay kumikislap sa ilalim ng liwanag na pumapasok sa kagubatan at ang bibig ay nakangangang malapad na parabang kayang lumunok ng isang buong baka. Ang matutulis nitong mga ngipin ay kumikislap na parang mga punyal at ang mga mata ay mapupula na tila naglalagablab sa galit. Ang bawat pagkaway ng buntot nito sa hangin ay nagbabadya ng lakas na kayang sumira ng kahit na anong harang para pigilan itong lapain siya. Napaatras ng hakbang si Renan habang hindi inaalis ang paningin sa buhaya na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi ito gumagalaw, ngunit hindi rin naman inaalis ang paningin sa kanya. Hindi makagalaw si Renan, para siyang napako sa kinatatayuan. Unti-unting nanginig ang kanyang tuhod at bumigat ang kanyang dibdib sa sobrang kaba. Ang pawis ay bumalong na sa kanyang noo, kahit malamig naman ang hangin. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sa isip niya, alam niyang isang maling galaw lamang ay maaaring sumalakay na ang buhaya sa kanya at tuluyan siyang lamunin nito. Walang balak ang buhaya na buhayin siya dahil baka sa anyo nito ang labis na pagkagutom. Diyos ko po, papatayin talaga ako ng halimaw na to. Totoo nga, totoo na mayroong buhaya sa lugar na to. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ngunit biglang umingay ang paligid dahil sa paghakbang ng buhaya papalapit sa kanya. Mabilis na sumunggab ang buhaya kay Renan. Bumuka ang napakalaki nitong bibig. Tila bangin na handang lumamon sa kanya. Sa lakas ng galaw ng buhaya, yumanigan lupa at halos mabuwal si Renan. Agad niyang iwinasiwas ang kanyang itak at buong lakas na hinarap ang buhaya. Sa isang iglap lamang ay nasangga niya ang unang hampas ng buntot ng buhaya. Subalit tinamaan pa rin siya nito sa tagiliran. Bumagsak siya sa lupa
habang namimilipit sa labis na sakit. Naramdaman niya ang kirot ng pagkakabangga ng kanyang katawan sa puno, ngunit pinilit niya pa ring tumayo. Hindi niya binitiwan ng kanyang itak. Umikot ang buhaya at muli siya nitong hinarap. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya makakapayag na basta na lamang siyang lamunin ng halimaw. Sige! Lumapit ka! Akala mo natatakot ako sa'yo! Nagkakamali ka! Handa ako mamatay ng lumalaban! Muling sumugod ang buhaya at sa kanyang pag-iwas ay nadulas siya at muling bumagsak sa lupa. Sugatan ang kanyang mga braso at tuhod. Ang dugo ay unti-unting dumaloy mula sa kanyang mga sugat at ang kanyang hininga ay parang tambol na nagpahirap sa kanyang paghinga. Ngunit sa kabila ng takot na mamatay at lapain ng halimaw, pinilit niya pa rin tumayo. Sa isip ni Renan ay iisa lamang ang laman: lumaban hanggang sa huli niyang hininga. Sige, lapit lang! Patay kong patay! Kesa naman palapa ako sa'yo nang walang kahirap-hirap! Kapaglapit ng buhaya, buong lakas na itinaas ni Renan ng kanyang itak at itinagayon sa buntot ng buhaya. Tumama ang talim at napilas ang laman nito sa buntot. Halos balat na lamang ang nakadugtong. Umalingaw-ngaw ang malakas na ungol ng buhaya at lalo itong nagalit. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa matinding puot at ang bawat kilos ay mas naging mabangis at maras. Kahit sugatan si Renan at hingal na hingal, nakatindig pa rin siya na handang lumaban at abangan ang pagsugod ng nilalang. Isang malakas na pagpalo ng buntot ang ginawa ng buhaya, kahit balat na lamang ang nakadikit. Nagawa pa rin ito na tamaan ang tagiliran ni Renan. Bumagsak siya sa lupa at nabitiwan ang itak. Hindi na siya nakagalaw dahil isang dipa na lamang ang layo ng buhaya mula sa kanyang kinaroroonan. Sige! Hindi ako natatakot sa'yo! Lumapit ka! Patayin mo ako kagaya ng mga ginagawa mo sa mga biktima mong hayop ka! Mabilis na humakbang papalapit sa kanya ang dambuhalang buhaya. Ipinakita niyang hindi siya natatakot dito. Hindi siya kumukurap ng mga mata. Sa halip, nilabanan niya ng titig ang tingin nito. Naghari ang katahimikan dahil sa pagtigil nito sa pagakbang. Pinagmasdan siya nito ng mabuti. Nakita ni Renan na tila natitigilan ang buhaya at nagulat siya nang bigla nitong kinagat ang sariling buntot at ibinato yun sa kanya. Tumama ang buntot ng buhaya sa kanyang paanan. Medyo nasaktan siya, ngunit nagulat sa biglang pagbabago ng buntot ng buhaya. Ang magaspang at matigas na balat nito ay kumislap na tila bakal. Ilang segundo lang ang lumipas, naging isang magandang latigo yun na kumikislap sa liwanag. Ang hawakan ay makinis na parang inukit at ang mismong latigo ay mahaba, matibay at tila humuhuni kapag inihahagupit. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib at kinilabutan ang buo niyang katawan. Sa isip ni Renan, hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung ano ang bagay na nakita niya. Lalo na ang pagbabagong yun ng naputol na buntot ng buhaya. Natigilan si Renan habang nakatitig sa mahiwagang bagay sa kanyang paanan. Hindi siya makapaniwala. Ang isang bahagi ng mabangis na nilalang ay naging sandata, tila nilikha para sa kanya. Nakadama siya ng halo-halong emosyon, pagtataka, pangamba at paghanga. Para bang ang latigo ay may sariling bangis na nang-aakit sa kanya upang damputin yun. Ngunit hindi siya makakilos kagad sapagkat ang buhaya ay hindi umaalis sa kanyang harapan. Nakatayo ito, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Nakabuka ang panga at naglalaway ang matutulis nitong mga ngipin. Sa kabila ng sugat nito sa buntot, nanatili pa rin itong nakatindig. Tila pinagmamasdan kung ano ang gagawin ni Renan, kung dadamputin ba niya ang latigo o hindi. Ngunit napansin niya na wala na ang bakas ng galit sa anyo ng dambuhalang buhaya.
Sa dibdib ni Renan, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpapakiramdaman silang dalawa ng buhaya, pero mas pinili ni Renan ang maging matapang sa harap nito. Bakit naging latigong buntot ng buhaya? Para ba talaga to sa akin? Buhaya, ano ba ang ibig mo sabihin sa sandatang to? Bakit mo iniagi sa akin? Hindi pa rin gumagalaw ang buhaya, ngunit banayad na ang paghinga nito. Walang bakas ng panganib. Hindi pa man halos natatapos ni Renan ang sasabihin nang marinig niya ang boses ng kaibigan niyang si Jojo. Marami itong dala na bato at pinaulanan ng bato ang buhaya, kaya walang nagawa ang buhaya kundi ang umalis sa harapan niya at humarap ito kay Jojo. Buhaya, lumayo ka! Layon mo ang kaibigan ko! Alis! Lumayo kang halimaw ka! Alis! Dinampot nito ang mga batong nagkalat sa lupa. Walang patid na ipinukol sa buhaya. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga bato sa likod, ulo at tagiliran ng buhaya. Talakas at bilis ng pagbato ni Jojo, para na yung ulan na walang tigil na bumabayo sa katawan ng dambuhalang nilalang. Umangil ng malakas ang buhaya, nagngalit, nagtatatalon sa galit, habang tinatamaan ng bawat bato. Ang dating nakatuon na paningin ng buhaya kay Renan ay napalitan ngayon na humarap sa bagong dating na si Jojo. Tumilapon ang lupa at dahon sa bawat bagsak ng mga bato, at ang paligid ay nag-eko sa tunog ng pagbagsak ng bato sa katawan ng buhaya. Si Jojo, bagamat hingal at pawisan, ay hindi tumigil. Ang braso nito ay mabilis na kumikilos, parang hindi napapagod. Nang mga sandaling yon ay halos hindi na humihinga si Renan dahil sa takot na baka atakihin ng buhaya ang kanyang kaibigan. Ngunit bumalik sa ilog ang buhaya at hindi pinansin si Jojo. Mabilis na lumapit sa kanya ang kaibigan at inalalayan siya nitong tumayo habang nag-aalala. Ano, Chong? Ayos ka lang ba? Pambihira. Mabuti pala't sinundan kita dito. Kung hindi, baka pinaglalamayan ka na ngayon. Pasensya ka na, Chong, ha? Hindi ko akalain na totoo pala talagang merong buhaya sa gubat na to. Siguro naman maniniwala ka na ngayon. Diyos ko, tignan mo nga nangyari sa'yo. Oh. Hindi mo man lang inisip na mapapahama ka sa lugar na to. Pagkatapos, naglilihim ka pa sa akin. Pambihira ka. Salamat talaga, Chong, ha? Iniligtas mo ang buhay ko. Mabuti na lang talaga at nailigtas kita. Kung hindi, mapapabilang ka na sa mga lalaking naging biktima ng buhaya. Panigurado na magiging kwento ka na lang talaga. Magsasalita pa sana si Jojo nang makita nito ang latigo sa paanan ni Renan. Saka lamang naalala ni Renan ang buntot ng buhaya na naging isang kakaibang latigo. Oh, Chong, bakit may latigo sa paanan mo? Ha? Oo, latigo yan ni Lolo Ben. Dinala ko panlaban sa mga mababangis na hayop dito sa gubat. Hindi mo rin naman nagamit ang latigo kanina. Eh bakit mo pa yan dinala? Tara na nga. Baka mamaya bumalik pa ang buhayang yun. Mahirap na. Hingal na hingal si Renan habang nakatingin sa lupa kung saan nakalatag ang mahiwagang latigo na mula sa buntot ng buhaya. Sa kabila ng kirot ng mga sugat at bigat ng kanyang katawan, iniunat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang dinampot ang latigo. Nang mahawakan niya ang latigo, nakaramdam siya ng kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang palad. Para bang isang bagay na may kakaibang kakayahan para palakasin ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya nagpahalata sa kaibigan. Inalalayan niya si Jojo. Pinasan ang isa niyang balikat upang makapaglakad ng tuluyan. Pero bago umalis sa lugar na yon, sinulyapan muna ni Renan ang ilog. Kasunod ng pagtingin niya sa mahiwagang latigo, naramdaman niya na humakbang ng pasulong si Jojo. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang umalis ng tuluyan sa gilid ng ilog. Mabigat ang hakbang, ngunit magaan sa kanyang dibdib na nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan. Dahil sa kanilang pagmamadali, hindi nila nadala ang lambat
ng binata at iniwan din ng itak. Sa halip, ang nadala ni Renan ay ang kakaibang sandata. Natitiyak niya na merong dahilan kung bakit ibinigay sa kanya yon ng dambuhalang buhaya. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay ni Renan. Gulat na gulat si Lolo Ben at napatakbo sa kanilang kinaroroonan. Diyos ko po! Ang apo ko! Ano nangyari sa'yo? Bakit marami kang sugat sa katawan? Lolo Ben, inatake po si Renan ng buhaya sa kinatatakutang ilog sa gubat. Nagpunta po siya ron eh. Mabuti na lamang at sinundan ko po siya dahil kung hindi, baka kung ano po nangyari sa kanya. Pambihira! Bakit ka naman nagpunta ron na po? Hindi ka nakikinig sa akin! Lolo Ben, dali na po muna natin si Renan sa loob nyo. Marami na pong dugong nawala sa kanya eh. Gamutin nyo na po kagad ang sugat niya. Sige, sige. Magmadali ka, Jojo. Pasensya na po ay Lolo Ben. Hindi ko po alam na may buhaya talaga sa lugar na yun eh. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Lolo Ben nang tumulong ito kay Jojo sa pag-aalalay sa kanya sa paglalakad. Ramdam na ramdam ni Renan ang matinding kirot mula sa kanyang mga sugat na tinamo niya sa pakikipaglaban sa buhaya. Bawat takbang ay mabigat ang kanyang mga balikat na halos mawalan ng lakas. Ang kanyang mga braso at binti ay puno ng galos at hiwa. Ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang mga sugat. Saka lamang niya naramdaman ang sakit ng kanyang katawan nang makapagpahinga siya sa loob ng kanyang silid. Sa bawat paghinga, parang may kumikirot na karayom na nakastusok sa kanyang dibdib at tagiliran. Agad na kumilos si Lolo Ben para gamutin siya. Kinuha ng matanda ang mga gamot na halamang ugat na nakalagay sa garapon nito na malapit sa kanyang katre. Dinikdik niya yon at kinuha ang katas at ipinatak sa mga sugat ni Renan. Pagkatapos ay binindahan. Hindi lahat ng sugat niya ay nalagyan ng gamot. Kaya naman, dama pa rin niya ang labis na sakit. Tila tumitibok-tibok yun na puso. Si Jojo naman ay nakatayo sa kanyang tabi, pagod at pawisan. Nang makitang ligtas na ang kaibigan, marahan itong nagsalita at nagpaalam na sa matanda. Lolo Ben, Chong, uwi na ako ah. Bukas ng madaling araw, babalikan kita para kumustahin. Tumangulang si Renan bilang tugon kay Jojo. Ngumiti naman si Jojo bago tuluyang lumabas ng kubo at naglakad na pauwi. Naiwan si Renan at Lolo Ben. Napansin niya na nakatingin ng matanda sa bagay na hawak niya sa kanyang kamay. Matalim ang tingin ni Lolo Ben dito, saka sumulyap sa kanyang muka. Apo, saan mo nakuha ang latigo na yan? Ipinahiram po to sa akin ni Jojo. Huwag kang magsinungaling. Alam ko na hindi kay Jojo yan. Dahil nagtanong rin siya sa akin kanina habang nagdidikdik ako ng gamot. Pasensya na po Lolo Ben ha. Kung hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo kung paano ko po to nakuha at kung saan po to nanggaling. Kahit hindi ka magsabi ng totoo, alam ko ang tungkol sa latigo na yan. Isa yan na makapangyarihang latigo na nanggaling sa buntot ng buhaya na alaga ng isang diwata. Tama ba ako? Napaunat sa pagkakaupo si Renan. Hindi siya makapaniwalang alam ni Lolo Ben ang tungkol sa latigo. Hinawakan ng matanda ang sandata at biglang nanginig ang mga kamay. Bumakas sa mukha ng matanda ang labis na pag-aalala at takot. Lolo Ben, bakit po? Hindi ako maaaring magkamali. Isa nga itong latigong buntot ng buhaya. Isang senyales na muling paglaganap ng kadiliman sa ating baryo. Ano po? Kadiliman? Ano pong ibig niyo sabihin? Ngayon na lamang nagiging malinaw sa akin ang lahat. Ang sunod-sunod na natatagpuan na patay sa kakauyan ay hindi nga gawa ng isang buhaya. Akala ko talaga kagagawan nyo ng buhaya. Pero pagkatapos kong makita ang latigo na to, natitiyak ko na ang mga namamatay na mga lalaki sa kakauyan ay kagagawan ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Hindi ako nakatitiyak kung anong klaseng nilalang ang nag-aasik ng lagim ngayon. Pero isa lang ang nasisiguro ko, Apo.
ikaw ang pinili ng buhaya para pigilan ang napipintong pananakop ng mga aswang. Teka, sandali lang po, Lolo Ben. Hindi ko po kayo naiintindihan, naguguluhan po ako. Kung hindi mo ako naiintindihan, sige, hawakan mo ang latigo. Pagkatapos, pagmasdan mo ang mga sugat mo sa katawan. Alam ko na alam mo rin, nakakaiba ang sandatang yan. Sige na, hawakan mo ang latigo. Gawin mo ang sinasabi ko. Dahan-dahang kinuha ni Renan ang latigo na iniabot sa kanya ni Lolo Ben. Nang sumayad yun sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumaloy mula sa latigo papunta sa kanyang katawan. Naramdaman na rin niya yon kanina. Ang pakiramdam na parang may mga maliliit na alon ng kuryente na naglalakbay sa kanyang mga ugat. Bigla niyang naramdaman ng mga sugat sa kanyang mga braso at binti ay tila nag-iinit. Kasunod noon ay unti-unting nagsara ang mga hiwa. Ang mga galos na kanina ay may dumadaloy pandugo ay dahan-dahan din na natuyo at naghilom. Ang hapdi at kirot na nagpapabigat sa kanyang dibdib ay naglaho, napalitan ng magaan at malamig na pakiramdam na para bang may humahaplos na hangin sa kanyang katawan. Napatingin si Renan sa kanyang balat, pati na sa sugat na may benda. Ang dating sugatan at puno ng dugo ay naging malinis. Halos walang bakas ng pakikipaglaban sa buhaya. Ang tanging naiwan ay isang marka na bahagyang guhit na parang pilat na nagsisilbing paalala ng mga pinagdaanan niya. Napatulala si Renan, nagmasid sa mga nangyayari sa kanya. Habang hawak ni Renan ang latigo, nanatili siyang nakatitig sa sandata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Lolo Ben, paano nangyari sa akin to? Bakit nagkakaganitong sugat ko nang mahawakan ko ang latigo? Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, Apo, nakuha mo ang makapangyarihang sandata na magliligtas at magpapagaling sa sugat mo. Kapalit ng latigo, ang isang tungkulin na nakaatang sa balikat mo. Ang latigo na yan ay may taglay na enerhiyang magbibigay sa iyo ng tapang. Marahil ay nagpakita ka ng tapang sa buhaya, kaya kanya piniling pagbigyan ng kanyang buntot. Ano po ang kakayahan ng latigong buntot ng buhaya, Lolo Ben? Kapag inihampas mo sa lupa ang latigo, sinasabing naglalabas ito ng alingaungaw na kinakatakutan ng mga nilalang ng dilim. Nakasalalay sa mga kamay mo ang balanse ng kalikasan. Paano niyo po nasasabi ang mga bagay na yun, Lolo Ben? May gumamit na po ba nito sa tunay na laban? Oh, may nauna nang gumamit sa latigo, Apo. Isang manunugis ng aswang na mas piniling lumayo at manirahan sa baryong ito para linisin ang pangalan ng kanyang apo. Ang taong unang gumamit ng ganyang sandata, walang iba kundi ako, dahil ako ang dating manunugis ng mga aswang. Ano? Hindi po ako makapaniwala na dati po kayo manunugis. Kaya po ba nakilala niyo kagad ang latigo na to? Oo, Renan. Ang totoo, walang alam si Jojo tungkol sa latigo. Hindi naman talaga siya nagtanong sa akin kanina. Dahil hinuhuli naman kita kung magsasabi ka ba sa akin ng totoo. Umaasa ako kanina na sana nagkamali lamang ako sa nakikita ko. Ngunit nang mahawakan ko ang latigo, tila bumalik ako sa aking kabataan. Nung panahon na ako ay malakas pa. Pero bakit po kayo nagsinungaling? Na wala po kayong alam sa mga aswang na totoong pumapatay sa mga tao. Sinabi niyo pa na naniniwala kayo sa kwento na buhaya nga ang may gawa nun sa mga biktima. Dahil ng mga oras na yon, ay hindi ako naniniwalang may aswang na tiktik sa baryo na to. Ang buong akala ko, naubos ko na silang lahat. E ano naman po ang tungkol sa mga aswang na tiktik? Anong uri sila ng mga nilalang? Sila mga nilalang na may anyo na tulad sa paniki. May kakayahan silang lumipad para dagitin ang kanilang biktima. Sa ere pa lang, sinisip-sip na nila ang dugo nun. Ano naman po ang kanilang kahinaan, Lo? Malakas na ingay mula sa latigo at ang enerhiyang masasagap nila sa kagubatan.
Kahit mag-anyo sila na ordinaryong tao, hindi nila makokontrol ang kanilang mga sarili na maglantad ng totoo nilang anyo. Ano naman po ang tungkol sa sinasabi niyong lilinisin niyo po ang pangalan ko? Dahil malakas ang kutob ko na nandito ang totoong pumatay kay Lito. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinuno ng mga aswang na tiktik ang may kagagawan nun sa kanya. Ngayon na lamang talaga nagiging malinaw sa akin ang lahat, Apo. Matagal ako na nahimik. Hindi ko akalain na nagsisimula na siyang magpakilala bilang isang mabangis na nilalang na hindi basta-bastang mapapatay. Paano ko po mapapalabas ang bisa ng latigo? Kapag nasa panganib ang buhay mo, Apo, husang magliliwanag ang latigong yan. Subalit may kakaiba pang kapangyarihan ng latigo na ikaw mismo makakatuklas. Kailangan mo munang matutunan kung ano ang mga dahilan ng kilos at paggalaw ng latigo. Dahil mag-iinit yan kapag merong aswang sa paligid. Kapag handa ka na, ang latigo ay hindi lang sandata. Ito ay magiging bahagi ng iyong pagkatao. Nag-aalala ako sa iyo, Apo, sapagkat malakas na kalaban ang mga nilalang na maaari mong kaharapin. Wala po kayong dapat alalahanin, Lolo. Dahil alam ko po na nasa panig po tayo ng kabutihan. Pagkatapos nilang mag-usap ni Lolo Ben, ay nagpaalam na rin sa kanya ang matanda. Naiwan si Renan sa kanyang silid na malalim ang iniisip. Hanggang sumapit ang gabi ay hindi dinalaw ng antok ang binata. Nakahiga siya sa banig, ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame ng kanilang kubo, habang ang malamlam na ilaw ng gasera ay kumikislap-kislap sa sulok ng silid. Sa isip ni Renan ay paulit-ulit na bumabalik ang mga pinag-usapan nila ni Lolo Ben tungkol sa mahiwagang latigo at ang babala ng matanda na ang kapangyarihan nito ay may kapalit na responsibilidad. Bawat salita ng kanyang lolo ay parang nakaukit sa kanyang pandinig. Ang posibilidad na hindi aksidente ang pagkakakita niya sa buhaya. Marahil ay itinadhana siyang maging tagapangalaga ng sandatang yun. Napapailing siya at pilit na ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa katahimikan ng gabi, habang ang huni ng kuliglig at huni ng mga palaka ang pumupuno sa paligid, si Renan ay nanatiling gising. Iniisip kung anong kapalaran ang nakaabang sa kanya at kung anong hiwaga pa ang dala ng latigo. Pero bigla niyang naramdaman ang paggalaw ng latigo sa kanyang tabi na para bang buhay ito na buntot ng isang buhaya. Teka, ano nangyayari? Bakit gumagalaw ang latigo? Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang pumulupot ang latigo sa kanyang mga kamay at tila may malakas na puwersang humihila sa kanya palabas ng kanilang bahay, kasunod ng pag-iinit ng puluhan ng latigo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa madilim na bahagi ng kakahuyan hanggang sa gitna ng gubat. Ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag, kaya naman nakikita niya ng malinaw ang daan. Bigla siyang napatigil sa gitna ng gubat at inilinga ang paningin sa paligid. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na nakasubsob sa katawan ng lalaking nakahiga sa lupa. Ang mabangis na nilalang na abala sa paglantak sa katawan ng biktima ay hindi napapansin ang presensya ni Renan. Kaya naman, kitang-kita ng binata ang matutulis na pangil ng halimaw na bumaon sa laman ng lalaki, kasabay ng malalalim na kalmot ng mahahaba at matutulis nitong mga kuko ay unti-unting pumunit sa katawan ng wala ng buhay na biktima. Hindi napigilan ni Renan ang kanyang sarili. Inagaw niya ang atensyon ng aswang na tiktik. Hoy! Damuho ka! Bukayo ka na ngayon! Hindi mo na maaaring ibintang sa buhaya ang pagpatay mong halimaw ka! Dahil kitang-kita ko kung anong ginagawa mo ngayon! Hindi ka na makakatakas! Natigilan ang aswang at dahan-dahang tumayo. Binuhat nito ang katawan ng lalaki. Nagulat si Renan nang bigla itong sumigaw ng pag-angil. Umagos ang dugo ng biktima sa braso ng nilalang at nagkapira-piraso ang laman nito
Nang walang habas itong niluray-luray ang katawan ng biktima at buong tapang na ipinakita sa kanya ang kalupitan nito. Pinagmasdan ni Renan ang itsura ng aswang na tiktik. Matangkad, payat, ngunit litaw ang bawat litid at ugat nito sa katawan. Ang balat nito ay kulay abo na para bang natutuyong balat ng bangkay. Ang mga mata ay kumikislap sa dilim na parang mata ng isang ibon. Bumuka ang pakpak nito kaya napaatras si Renan. Hindi niya naalala na meron siyang latigo sa kamay, lalo na nang makita ang pakpak nito na para bang sa paniki. Bawat paggalaw ay lumilika ng nakakabinging huni na nagbabadya ng kamatayan. Ang bibig nito ay mahaba, puno ng matutulis na pangil, at sa gilid ng labi ay umaagos pa ang dugo ng kanyang huling nilapa. Habang si Renan ay agad na naramdaman ang mainit na hawakan ng latigo. Saka lamang niya naalala ang hawak na sandata. Saktong paglipad ng tiktik papunta sa kanyang kinaroroonan ay sinalubong niya ito ng isang hagupit ng latigo. Mula sa ere ay kitang-kita ni Renan ang pagtama ng latigo sa katawan ng aswang. Nasunog ang katawan ng nilalang at sumama ang abo sa hangin. Akala ni Renan, isang nilalang lang ang makakalaban niya ng gabing yun. Biglang bumaba sa lupa ang mga nilalang na nagtatago sa sanga. Sinaid pa ng mga ito ang natirang katawan ng biktima. Saka siya inatake ng mga ito, ngunit tinamaan niya ang mga ito ng nagliliwanag niyang latigo. Bumagsak ang 5 tiktik sa lupa habang umaangil. Umusok ang katawan ng mga ito at nasunog ang katawan. Habang ang 5 pang natitira na tiktik ay nanatiling nakatayo sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob niyong magpakita sa akin, ha? Pagkatapos niyong ibintang ang kasalanan niyo sa buhaya na nananahimik sa kagubatan. Mabilis na napaligiran si Renan, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang latigo. Nang iwas-iwas niya ito sa ere, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag at kasabay nito ay dumadagundong ang tunog na parang kulog. Sa isang iglap, tumama ang dulo ng latigo sa isang tiktik at agad itong nagliyab na para bang sinunog na dayami. Kasunod naman ng isa pang tiktik na nanggagaling sa kanyang likuran. Naiwasan niya ang pag-atake nito gamit ang kuko. Gumanti siya rito ng hagupit ng latigo na tumama naman sa muka ng nilalang. Ang balat nito ay nagbitak at ang katawan ay nagkadurog-durog bago bumagsak sa lupa, kasunod ng pagkasunog ng katawan nito. Sige! Lumapit lang kayo! Hindi ko kayo aatasan! Muling iwinasiwas ni Renan ang latigo sa ere, paikot sa kanyang kinatatayuan upang hindi makalapit ang 3 tiktik. Sumugod ang isa sa pamamagitan ng paglipad at pagdagit sana sa kanya, ngunit naiwasan niya yon at nakaganti ng hagupit ng latigo sa dibdib ng tiktik. Kitang-kita ni Renan kung paanong nasunog ang nilalang hanggang ang 2 pang tiktik ay nagdadalawang isip ng sumugod. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng 2. Si Renan ang unang sumugod sa mga ito. Nagpasirko-sirko siya sa ere, kasabay ng isang paghagupit sa leeg ng hawak na latigo ni Renan. Bumagsak ang tinamaan niya habang pilit na inaalis ang latigo sa leeg nito. Nagkikikisay ang katawan ng tiktik hanggang masunog ang katawan nito na parang dayami. Hindi na rin nakaporma ang nag-iisang natitirang kalaban. Isang malakas na pagpalo ng latigo ang ginawa niya at tinamaan ang dibdib ng nilalang. Sa katawan nito ay dumaloy ang kakaibang apoy na dumaan sa kanilang mga ugat. Napasigaw ito dahil sa labis na sakit. Nagmistulang abo na lamang ang katawan nito na tinangay ng hangin, ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Anak naman ng tutsa, oh! Bakit hindi sila nauubos? Parami sila ng parami, ah! Mula sa himpapawid ay nagmistulang mga paniki ang dami ng nilalang na bumaba sa kakahuyan. Tila nararamdaman ng mga ito ang malakas na puwersa ng sandata ni Renan. Lahat ay nagulat
nang makita ang binata, habang sa mga mata ng mga ito ay kitang-kita ang kagustuhan na mapatay siya. Sabay-sabay na umatake sa kanya ang mga tiktik, ngunit mabilis niyang iniikot ang latigo na parabang may sariling isip. Umikot ito sa ere at humampas ng sabay sa mga nilalang. Tinamaan ang dalawang halimaw. Nagliyab ang kanilang mga pakpak. Umaangil ang mga ito at namimilipit ang katawan dahil sa labis na sakit. Hindi nagtagal, bumagsak ang mga ito sa lupa at nagkikisay hanggang sa tuluyang maglaho na parang usok. Hingal at pawisan si Renan nang matalo niya ang lahat ng tiktik. Ang latigo sa kanyang kamay ay kumikislap pa rin at kumalma nang makita ng binata na wala ng bakas ng mga aswang sa paligid. Tahimik na linisan ni Renan ang gubat na yon. Saka naglakad pabalik sa kanilang bahay. Ilang minuto ang lumipas ay narating niya ang kanilang bakuran. Nakita niya ang papalabas na si Lolo Ben. May dala itong lumang gasera at halata sa kilos nito ang pagmamadali. Lolo Ben, teka, saan kayo pupunta? Diyos ko po, Apo. Nakarinig ako ng ingay sa bandang Kakauyan. Bigla akong kinabahan. Akala ko kung napano ka na dahil wala ka sa loob ng silid mo. Hindi po dapat kayo lumalabas ng walang kasama, Lolo Ben. Lalo na po ngayon. Delikado po ang panahon, alam niyo po yun. Pero saan ka ba nagpunta, Apo? Lolo Ben, di kayo maniniwala. Napalaban po ako kanina sa mga tiktik na pumatay dun sa lalaki. Tama kayo, Lolo Ben. Hindi ang buhaya ang may kagagawan sa sunod-sunod na pagpatay sa mga kalalakihan na natatagpuan sa Kakauyan. Nakita ko po ang mga tiktik at kinalaban ko sila gamit ang mahiwaga akong latigo. Hindi ko nga lang po talaga maintindihan kung bakit may malakas na puwersa ang humila sa akin papunta po sa Kakauyan. Marahil ang nararamdaman din ng latigo ang panganib na hatid ng mga aswang sa paligid. Ang latigo mismo ang nagdadala sa'yo papunta sa mga aswang. Kaya lang huli na po. Nang dumating po ako kanina sa gubat, wala na. Napatay na po nila ang biktima. Yun nga lang po, hindi ko nakilala ang lalaking pinatay nila. Kasalanan ko po kung bakit namatay siya. Ay, nako, ayang ka na naman sa pag-iisip ng mga bagay na hindi naman dapat. Wala kang kasalanan at huwag mong akuin ang kasalanan na hindi mo naman ginawa. Hindi ka pa ba natuto sa mga nangyari sa mga magulang mo? Hindi ko lang po talaga maiwasan, Lolo Ben, ang hindi po malungkot. Pakiramdam ko po, kasalanan ko kung bakit siya namatay. Dahil huli po akong dumating. Wala kang kasalanan, Renan. Nagkataon lang na gusto mong tumulong. Huwag kang mag-alala. Malapit nang makalaya ang tatay mo. Kahit makalaya po si tatay, wala na po magbabago. Wala na. Nasira na po ang pamilya ko. Isa pa, sino pa po maniniwala na totoong aswang ang may kagagawan ng patayan dito? Hindi natin kailangang pilitin na maniwala sila, Apo. Dahil sa oras na mapatay mo ang pinuno ng mga aswang, mapapatunayan natin sa kanila na nagsasabi tayo ng totoo at mabibigyan natin ng katarungan ang nangyari kay Lito at sa mga magulang mo at sa iba pa na sinira ng isang maling paratang. Si Mang Lito, ang lalaking tinulungan niya noon at naging dahilan ng pagkakakulong ng kanyang ama sa loob ng 10 taon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nagkikita ng kanyang ama. Ang ina naman niya ay nabalitaan niya ng may bago ng pamilya. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang Lolo Ben, ay nagpaalam na rin siya rito. Pumasok si Renan sa loob ng kanyang silid at niyakap ang kanyang mahiwagan latigo habang nakahiga siya sa kanyang katre. At agad siyang nakatulog dahil sa labis na pagod. Madaling araw, maimbing pa ang pagkakahiga ni Renan nang biglang umalingaw-ngaw ang ingay ng mga tanod mula sa labas ng kanilang bahay. Nagkakagulo ang mga ito. May mga sumisigaw
May mga humahampas ng kawayan sa kanilang dingding at may mga yabag ng paa na sabay-sabay na lumalapit sa kanilang bahay. Nagising siya at agad na bumangon. Kita sa kanyang mga mata ang kaba. Bumukas din ang pinto ng kanyang silid at pumasok ang nag-aalalang matanda. Apo, bumangon ka! Bumangon ka! Bilisan mo! Lolo Ben, ano po ba nangyayari? Bakit po yun? Maraming mga tao na nasa labas ng bahay natin. Nagwawala sila at may dalang mga sulo, sibat at bato. Galit na galit. Abay, hinahanap ka. Ano? Bakit daw po? Hindi po ako makakapahig na susugod sila rito nang hindi natin alam kung anong dahilan. Apo ko, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Nakikiusap ako sa iyo, Apo. Baka saktan ka nila. Pero Lo, wala po akong kasalanan sa kanila. Alam niyo yun. Lalabas ako, Lo. Dito lang po kayo. Akong bahala. Walang nagawa si Lolo Ben, kundi ang hayaan na lumabas ang kanyang apo na si Renan. Mabilis naman na naglakad si Renan papunta sa labas ng kanilang bahay. Sa pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanyang paningin ang taong bayan na may dalang sulo at bato. Nangunguna sa kanila si Mang Tasyo. Mang Tasyo, sandali lang. Ano bang ibig sabihin nito? Huwag ka na magkunwari, Renan. Alam ko na alam mo kung bakit kami nandito sa bahay nyo ngayon. Nakita kita sa kagubatan kanina. May kasama kanila lang na umatake sa lalaking dayo. Sa tingin ko, ikaw ang pinuno nilang hayop ka. Teka. Huminahon kayo. Walang katotohanan ng mga sinasabi niyo, Mang Tasyo. Nagkakamali kayo. Kaya itigil niyo ng panggugulo sa harap ng bahay namin. Tumigil ka. Kitang-kita ko ang ginawa mo kanina. Hindi ako maaaring magkamali. Mga kasama, si Renan ang totoong aswang na pumapatay sa mga lalaking natatagpuan sa kakahuyan. Sandali lang, mga kasama. Mga kabaryo. Walang katotohanan ng mga pinagsasasabi mo tungkol sa apo ko, Tasyo. Hindi na malaya ni Renan na sumunod sa kanya ang matanda. Pumwesto si Lolo Ben sa tabi niya habang nanginginig ang katawan dahil sa labis na pag-aalala para sa kanya. Nag-ugong ang galit ng mga tao. Isa-isang sumigaw ng aswang, traidor, peste sa baryo, mga ingay ng mga taong minsan niyang natulungan. Yun ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ni Renan. Kung iisipin ba naman, sa dami ng kanyang naitulong sa mga ito, isang maling paratang lamang ay agad siyang hinusgahan ng mga tao. Pinaratangan ng mali at agad na naniwala sa taong hangad ay ang ibagsak siya. Parang dinudurog ang kanyang puso sa labis na sama ng kanyang loob. Nang hindi pa nakontento ang mga ito, nagsimulang maghagis ng mga bato ang ilan. Isa sa mga batong yun ay tumama kay Lolo Ben na agad na napaupo at napasapo sa sintido. Lolo! Lolo Ben! Apo, di bale. Ayos lang ako. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Hindi nila tayo tatagtanan, Apo. Makikitid ang kanilang mga isip. Tara na po. Tara na. Mabilis na yumuko si Renan upang alalayan ang matanda. Ngunit dumadagundong ang galit ng mga tao. Hindi niya na alam ang gagawin. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya pinapakinggan ng mga ito. Kulang na lang ay buhatin niya ang matanda para lamang mailayo sa mga galit na taong bayan. Sa sobrang gulo, wala siyang nagawa kundi ang magtago sa loob ng kanilang bahay. Mabilis niyang hinila ang kanyang Lolo Ben papasok sa loob ng kanyang kwarto. Apo, hindi maaari ito. Sinusunog nila ang bahay natin. Diyos ko, bakit nila ginagawa to sa atin, Lolo Ben? Anong gagawin natin ngayon?
Sigurado ko, Apo, may tao sa likod ng lahat ng ito. Natitiyak kong pakana niya ito para maitago ang totoo niyang pagkatao. Lumabas kayo riyan! Mga halimaw kayo! Lumabas kayo! Huwag kayo magtago sa loob ng kubo niyo! Alingaw-ngaw ng galit na boses ni Mang Tasyo. Dinampot ni Renan ang kanyang mahiwagang latigo na nakapatong sa ibabaw ng kanyang katre. Ngunit bigla siyang natigilan nang masira ang dingding sa kanilang kwarto. Nakita niya ang kaibigan niya na si Jojo. Renan, Lolo Ben, dito kayo dumaan, dali, bilisan nyo. Kailangan makalayo na kayo rito. Papatayin kayo ng taong bayan. Tol, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na. Baka mamaya madamay ka pa sa galit nila. Sige na, Tol, iwanan mo na kami. Hindi na bali, Tol, na madamay ako sa problema nyo. Ang mahalaga, alam kong nasa panig ako ng tama at kabutihan. Hindi ako naniniwalang mga aswang kayo. Kaya tara na, bilisan nyo. Bago pa nila matupok ng apoy ang bahay nyo. Tara na! Huwag na kayo mag-isip. Pala ni Renan, si Jojo lang ang nasa labas ng kanilang bahay. Ngunit biglang sumulpot si Aling Mercedes at inalalayan nitong makalabas ng kwarto si Lolo Ben. Sinabi nitong alam nito ang pasikot-sikot sa loob ng kagubatan at matatakot ang mga tao na sumunod sa kanila dahil takot ang mga ito sa ilog. Tama ang sinabi ni Mercedes. Ligtas talaga tayo sa lugar na yon dahil marami ang takot na pumasok sa gubat at magpunta sa kinatatakutang ilog. Hindi sila pupunta roon. Pinilit nilang makaalis kasama sina Aling Mercedes at Jojo upang magtago mula sa galit ng mga taong bayan. Mga taong hindi nila mapaliwanagan ng buong katotohanan. Mga tao na natulungan niya noon at ngayon ay itinuturing sila na kaaway. Patungo sila sa kakauyan upang doon sana magtago. Ngunit habang papalayo, nakita sila ng taong bayan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mang Tasyo. Mga kasama! Mga kasama! Ang mga halimaw! Ayun! Tumatakas sila! Habulin nyo! Huwag nyong hayaang makatakas! Ang dapat sa kanila ay sunugin hanggang sa mamatay! Habulin nyo, mga kasama! Ang mga sigaw ng mga taong bayan ay humahabol sa kanila. Dala ang mga sulo at sandata. Parang walang balak na sila ay tantanan. Habang tumatakbo, ramdam na ramdam ni Renan ang bigat ng kanyang katawan. Ngunit higit pa ron, naramdaman niyang umiinit din ang latigo sa kanyang kamay. Tila ba may sariling buhay at may gustong sabihin sa kanya. Sa bawat segundo, mas lalong nagbabaga ang hawak niyang latigo hanggang sa hindi niya na ito kayang itago. Napahinto siya sa kanyang pagtakbo. Pinagmasdan niya ang mga humahabol sa kanila at sa isang iglap ay napansin niya ang katotohanan. Tumigil din sa pagtakbo ang kanyang mga kasama. Sinasabi ko na nga ba? May mali. Kung ganon, si Mang Tasyo ang totoong pinuno ng mga aswang. Oo, Jojo. Hindi ka nagkakamali. Pagmasdan mo sila habang pinupunit ang kanilang pang-itaas na damit. Lumalabas na ang totoo nilang anyo. Mga halimaw na nagtatago sa dilim. Teka, bakit? Paano nangyari yun? Hindi nila mapipigilan ang pagpapalit ng anyo sa oras na pumasok sila sa kagubatang ito. Dahil yun sa mabigat na enerhiyang nasasagap ng katawan nila kapag nandito sila sa loob ng gubat. Kung ganon, sila ang totoong mga aswang. Kaya pala, hindi sila nakikinig sa sinasabi mo kanina. Dahil buo na ang kanilang loob na patayin ka, Chong. Pero bakit? Apo, tara na. Umalis na tayo rito. Mapanganib.
saka na lamang tayo mag-usap. Jojo, alalayan mo si Mercedes. Lolo Ben, sandali lang. Hindi matatapos to eh. Kapag tatakasan lang natin ang mga aswang na tiktik na yan. Teka, Chong. Ano bang ibig mo sabihin? Kailangan kong lumaban, Jojo. Sige na. Iligtas mo na sina Aling Mercedes at Lolo Ben. Ako nang bahalang humarap sa mga tiktik na to. Sige na, Jojo. Hoy, Chong! Naririnig mo ba siya sabi mo? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Anong laban mo sa kanila? Tara na! Umalis na tayo rito bago pa nila tayo maabutan. Alalahanin mo, may kakayahan din silang lumipad. Mapapahama ka sa kanila. Tara na, Chong! Magtiwala ka sa akin, Chong. Basta, tatapusin ko ang laban na to. Dahil ang pinuno ng mga aswang na tiktik. Siya ang totoong pumatay sa lalaking naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Si Mang Tasyo. Siya ang totoong pumatay. Siya ang pinuno ng mga aswang na tiktik. Bumakas ang pagkabigla sa anyo ng kaibigan niyang si Jojo dahil hindi rin ito makapaniwala sa narinig. Kitang-kita nila kung paanong nagbago nga ang anyo ng mga taong humahabol sa kanila. Ang kanilang mga anino ay nag-iba bigla ng hugis. Ang mga mata nila ay nagliliwanag at ang mga tinig ay nakakakilabot na parabang huni ng mga paniki. Lolo, Aling Mercedes, Jojo, hindi sila mga tao. Sige na, umalis na kayo. Ako nang bahala dito. Maigpit na hinawakan ni Renan ang latigo at humarap sa mga nilalang. Sa isang malakas na hampas, umawala ang nakakasilaw na liwanag na nagpatigil sa mga aswang na tiktik. Ang apoy mula sa kanilang mga sulo ay nagliyab ng mas matindi bago tuluyang naglaho. Ang ilan sa kanila ay napaatras, ngunit ang iba ay umatungal at sumugod pa rin. Hindi na umatras si Renan. Hindi siya nagpasindak. Sa halip, buong tapang niyang itinaas ang kanyang makapangyarihang latigo na mula sa buntot ng buhaya. Handa nang ipagtanggol ang kanyang pamilya at mga kasama laban sa totoong mga kalaban na nagkukubli sa anyo ng pagiging tao. Hindi ka na makakatakas ngayon, Mantasyo. Hayop kang ganid ka. Ikaw lang pala ang pinuno ng mga aswang. Tamang-tama sa pagkatao mo. Kaya pala mabigat ang loob ko sa'yo. Dahil isa kang halimaw na dapat nang patayin. Ayos ba ang pagpapanggap ko? Ang buong akala mo ba ay kakampi mo ang lahat ng mga tao na nakatira sa baryong ito? Pues, nagkakamali ka. Pagmasdan mo sila. Lahat sila ay tinulungan mo, di ba? Naisip mo ba kung bakit ako namimili ng mga isda? Hindi naman totoo na ibinibenta ko yun sa iba. Dahil ang totoo, yun ang ginagawa namin pagkain kapag wala kaming nauhuling tao. Bakit pa kasi kayo nagpunta rito? Talagang ang hinahanap nyo ay kamatayan. Sinundan nyo pa talaga ako rito. Akala mo ba ay may magagawa ang latigo mo laban sa akin? Wala mang magawa ang latigong to. Ngunit ang paghahanap ko ng hustisya sa mga taong pinatay mo, natitiyak ko, may magagawa ako. Masyado kang matapang. Tama na, Satsat. Simulan na natin ang laban. Tumugod si Mang Tasyo at umugong ang malalakas na huni ng mga tiktik. Isa-isang bumaba ang mga alagad nito mula sa impapawid. Nakalilis ang matutulis na kuko at naglalaway ang mahahabang dila. Pinalibutan ng mga aswang sina Renan, Jojo at Lolo Ben na tumulong na rin sa pakikipaglaban sa mga tiktik, habang si Aling Mercedes naman ay nakakubli sa likod ng isang malapad na puno.
Maigpit na hinawakan ni Renan ang kanyang mahiwagang latigo. Sa bawat hampas niya sa mga kalaban ay nagkakaroon ito ng liwanag na tuluyan ng sumusunog sa katawan ng mga aswang na tiktik. Tinamaan si Renan ng matalas na kuko ni Mang Tasyo. Bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Kaya naman, sinamantala ng pinuno ng mga aswang ang pagkakataon na yon. Tinalunan ito ni Mang Tasyo para sana saksakin gamit ang kuko nito. Ngunit inatake ito ng suntok ni Jojo. Pero hindi natinag ang pinuno. Gumanti ito ng suntok kay Jojo. Bumagsak sa lupa si Jojo habang namimilipit ito sa sakit. Kaya naman, mabilis na tumayo si Renan at inatake si Mang Tasyo ng hagupit ng latigo. Tinamaan niya ito sa balikat at napasigaw din ito ng malakas. Hindi maaari! Hindi ito totoo! Sigaw ni Mang Tasyo habang unti-unting gumagapang sa katawan nito ang apoy mula sa sugat nito sa balikat. Habang si Jojo naman ay nakabangon na rin sa lupa at hinarap naman ang iba pang mga tiktik na abala sa pakikipaglaban sa matanda. Muling inihagupit ni Renan ang kanyang latigo at tinamaan sa leeg ang pinuno ng mga aswang. Napaatras ito, nagliyab ang mga pakpak. Bumagsak sa lupa ang pinuno habang namimilipit sa labis na sakit. Dumampot ng mabigat na sanga si Jojo at buong lakas na ipinalo yun sa mga sumugod na halimaw. Samantala, kahit mahina ay kinuha ni Lolo Ben ang sulo at yun ang ginamit na panlaban sa mga tiktik na sumusugod sa kanila. Ang laban ay naging mas marahas. Sigawan, hampasan at alingaw-ngaw ng latigo ang nangingibabaw sa paligid. Habang patuloy ang sagupaan, bigla nilang narinig ang isang nakakakilabot na pag-angil mula sa di kalayuan. Ang lupa ay tila yumanig at mula sa dilim ng kagubatan ay umusbong ang dambuhalang anino. Nang lumapit, doon nila nasilayan ang mabangis na buhaya. Nagulat si Renan at nag-alala na baka sila ang atakihin nun. Ngunit nagtaka siya nang hinarap nito ang mga alagad ni Mang Tasyo. Sa pagkakataong yun, hindi sila ang pinuntirya ng buhaya. Mabilis na sinunggaban ng buhaya ang isang tiktik at nilunok yun ng buo. Tinangkang tumakas ni Mang Tasyo habang ang apoy ay nagsisimula ng gumapang sa katawan nito. Ang ilan pang tiktik ay agad na napulbos ng malalakas na hampas ng latigong buntot ng buhaya. Napatigil si Renan, Jojo at Lolo Ben sa kanilang harapan nang tanaw nila kung paanong ang mga nilalang na kanina lamang ay halos pumatay sa kanila na ngayon ay pinaglulunok ng buhaya. Ang kagubatan ay muling nabalot ng katahimikan, maliban sa dagundong ng halimaw na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Rinig na rinig nila ang pagdurog sa buto ng mga aswang sa loob ng bibig ng buhaya. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Tasyo. Hindi pa ito magiging katapusan ko! Walang sino man ang makakatalo sa akin! Sumugod si Mang Tasyo, ngunit naunahan niya ito ng hampas ng latigo sa kamay nito. Inilatag ni Renan ang nagliliwanag niyang latigo. Pinagmasdan niya ang unti-unting pagkasunog ng katawan ni Mang Tasyo. Inulit niya ang paghagupit ng latigo sa katawan nito. Tumama yun sa leeg ni Mang Tasyo. Habang nilalamon ito ng apoy, inatake naman ito ng kagat ng buhaya. At sa isang iglap, nilunok nito ng buo si Mang Tasyo. Humarap ang buhaya sa nakatayong si Renan. Nakahanda siya anumang oras sa pag-atake ng hayop. Ngunit nagsalita si Aling Mercedes sa kanilang likuran. Sinabi nitong hindi masamang nilalang ang buhaya. Nalaman nila na si Aling Mercedes ay isa palang diwatang nangangalaga sa buhaya. Gulat na gulat si Renan, Jojo at Lolo Ben sa kanilang natuklasan. Kung ganun po, isa kayong diwata. Tumango si Aling Mercedes. Ipinaliwanag nito ang totoong layunin ng diwata. Sinabi rin nito na ang latigong buntot ng buhaya ay kusang ipinagkaloob sa kanya
dahil nakita ng buhaya ang tapang at determinasyon ni Renan na gumawa ng kabutihan. Teka, paano naging buntot ng buhaya ang hawak mong latigo, Renan? Tol, pasensya ka na. Ang latigo na to ay hindi talaga kay Lolo Ben. Pag-aari ito ng buhaya na nagbigay sa akin. Ang ibig mo sabihin, kaya naputol ang buntot ng buhaya dahil naging latigo yun? Ganun ba? Tama ka, Jojo. Isang kababalaghan. Ngunit kapaki-pakinabang ang naging gamit ng latigo laban sa mga aswang. Ililihim natin sa lahat ang mga nangyari ngayon. Maraming salamat sa tulong mo, Diwatang Mercedes. Ngumiti si Aling Mercedes at sa isang iglap ay nagliwanag ang katawan nito. Pagkatapos ay hinawi ng kamay ang hangin at sa isang iglap, naging hamog ang natitirang katawan ng mga aswang na tiktik. Pagkatapos nun, nagpaalam na ang diwatang si Aling Mercedes at iniwan na ang latigo kay Renan. Ganun din ang buhaya na pinangalanan nilang si Putol. Hindi nagtagal. Pagkatapos ng mga pangyayaring yun, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. At ilang linggo lang matapos yun, nakalaya na rin ang ama ni Renan. Kaya naman, wala na siyang mahihiling pa sa magagandang nangyari sa kanyang buhay. Paminsan-minsan ay dinadalaw nila ang kanyang ina sa bahay nito kasama ang bago nitong pamilya. Kinalimutan nila ang nakaraan at hinarap ang kasalukuyan. Sa kwento ni Renan ay natutunan natin na huwag agad manghusga ng tao batay lamang sa nakikita, sapagkat ang itinuturing mong kaaway ay maaari ring maging katuwang mo sa oras ng pangangailangan. Kagaya ng buhaya na hindi nagtagal ay tumulong kay Renan laban sa mga aswang. Ipinakita rin na ang tapang at pagtitiwala sa sarili at pagtutulungan ay sandatang higit na makapangyarihan kaysa sa anumang armas laban sa mga halimaw at kasamaan. Sa kabila ng takot at hirap ni Renan, nanatiling mahalaga ang paninindigan upang ipagtanggol ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Palaging tumulong sa iba at wag na wag manlalamang ng kapwa, kaya piliin maging mabuting nilalang upang ang buhay ay magkaroon ng katahimikan.